Sama-sama tayong magiging saksi. Dalawang oras bago ang pagpapalit ng taon, buong pwersang nakasaksi ang GMA Integrated News sa iba't ibang paghahanda sa pagsalubong sa 2025. Mula sa ospital, pasyalan at sa inaabangang Kapuso Countdown. Bago pa umigting ang pagpapaingay, 188 na ang firework-related injuries ayon sa Health Department. Mas mataas ang higit 50% kumpara sa naitala sa parehong panahon noong 2023. Kumusay natin ang lagay ng ilang ospital, saksi live, si Katrina Son. Katrina? Atom, ilang mga ospital ang inikutan ng DOH ngayong gabi para makita ang kahandaan ng mga ito. Una sa mga inikutan ng DOH ngayong gabi ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ito'y para makita raw ng DOH ang bilang ng mga biktima ng paputok. Bukod dyan ay para ipaalam sa publiko na kahit walang pera, maaaring magpagamot sa mga DOH-accredited hospitals dahil sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. This is a challenge talaga. So talagang campaign, information drive sa lahat ng Pilipino at yung nga lahat ng DOH hospitals ay handa. Dahil ito yung mga bagay na beyond our control dahil most of the patients are passive. So ibig sabihin hindi nagkataon. So aksidente talaga and we want everybody to be tulong-tulong. Isang challenge daw ito, kaya mas pinapaigting daw nila ang information dissemination tungkol sa mga masasamang dulot ng paputok. Dito sa JRRMMC, tumaas ng 43% ang bilang ng mga naputukan kumpara noong isang taon. As of 8 p.m., umabot na sa 18 firecracker-related victims ang itinakbo dito sa JRRMMC. It's so alarming na ang mga kaso ay mostly less than 18 years old. And yun nga ang passive victim talaga. So there's really a mass siguro sa mga magulang na talagang bantayan ang mga bata. Kasi nga, ang most involved part ng katawan ng biktima ay mata. Nangunguna sa mga dahilan ng firecracker injury ay ang King Kong at 5-star. Inaasahan pa raw nila na madaragdagan pa ang mga biktima ng paputok pagsapit ng hating gabi. Sa Quirino Memorial Medical Center naman, mas bumaba ang bilang ng mga biktima ng paputok. Sa buwan ng Disyembre, isa pa lang ang naitalang kaso at dahil sa kwitis. Buong-buo yung pwersa ng mga residente, ng mga consultants natin dito sa Quirino sa paghahanda at sa katunayan naka-code white kami. Atom, payo naman ng mga doktor na kapag naging biktima ng paputok ay agad magpunta sa ospital at iwasang mag-self-medicate. Balik naman tayo dito sa JRRMMC. As of 10 p.m. ngayon ay umabot na sa 19 ang biktima ng mga paputok. At live mula dito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Nasugatan dahil sa ligaw na bala ang isang lalaki sa Zamboanga del Sur. Sa Quezon City naman, kabilang ang mga dambuhalang boga sa mga kinumpiska. Saksi, si Ian Cruz. Kahit bawal, nagpaputok ng boga kanina sa Barangay Tatalon, Quezon City. Kasi malakas sila mga delikado. Hindi po! Hindi! Boga at pellet gun pa naman ang pangunahing nirereklamo ng ilang residente at parehong target ng operasyon ng barangay kontra iligal na paputok. Dambuhalang mga boga ang ilan sa nakumpiska. Pag tinamaan yung mga mamamayan natin ng barangay Tatalon, malamang, kumbaga, sa gera, wasak ang bituka pag tinamaan po niyan. Sa sobrang laki po. Pero pati mga pailaw, kinumpiska rin. Pinagbabawal din po kasi ng ating city yan. Although meron kasing designated area lang dito sa barangay Tatalon. May 2,000 boga at pinagbabawal na paputok ang kinumpiska at sinira sa Legazpi City. Sa Tukuran, Zamboanga del Sur, sugatan ng isang miyembro ng CAFGU dahil naman sa ligaw na balang lumusot sa bubong ng kanyang bahay. Isa ito sa 4 na stray bullet incidents na naitala ng PNP mula December 16. Inimbestigahan pa kung kaninong baril nagmula ang ligaw na bala.
Apat na ang naitalang sugatan sa indiscriminate discharge of firearms sa buong bansa hanggang ngayong araw. 13 naman ang naaresto, kabilang ang isang pulis. Kabilin-bilinan po sa ating mga pulis na wag po nilang gagamitin ang kanilang mga service firearms sa anumang selebrasyon. Dapat nakatuon ang kanilang pansin sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Hanggang kanina, marami pang namimili sa fireworks capital ng bansa sa Bocaue, Bulacan. Sa tansya ng mga nakausap naming fireworks dealer, mas malaki ang kita nila ngayong taon. Of course. Dahil maraming tao, although hindi ganun kalalaki yung mga binibili nila, yung bulto kasi ng tao, yun talaga yung naging reason kung ba't malaki yung sales namin this year. Ang ibang tindahan, umaga pa lang sarado na dahil sold out ang paninda. Siguro last year po, siguro mga nasa 2,000 lang. Ngayon, nasa almost 4,000 na siya. Puro pailaw lang naman to. Bakit daw mahal ang presyo? Sabi nila, yung supply daw medyo nagkukulang daw, kaya nagtaas daw sila ngayon. Sa dami ng namimili, bumabagal din ang takbo ng mga sasakyan sa Governor Fortunato Halili Avenue, lalo ang patungo sa direksyon ng MacArthur Highway. Ang iba nga sa mga tindahan, hapon pa lang, nagsara na rin. Marami raw tao pero wala na silang maibibenta pa dahil kulang ang stocks. Hindi raw kasi nila akalaing daragsa ang mga tao noong makapasko. Sana ho maraming stock. Hindi nga ho nakapag-stock ng marami. Dahil nga nagbabagsakan ho ng presyo Di syempre parang hindi mabibili. Pasado 3:00 na ng hapon, may delivery pa ng kwiti sa mga tindahan na nauubusan na ng paninda. Kasabay nito, nagka-build up na rin paglabas ang Bocaue Toll Plaza patungo sa Governor Halili Avenue dahil sa dami ng mga sasakyang patungo sa bilihan ng paputok at pailaw. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Maraming turista ang sasalubungin ng bagong taon sa Baguio City. Inabangan doon siyempre ang fireworks display. Saksi live si EJ Gomez. EJ? Atong wala nang ang 2 oras ay 20:25 na dito sa Baguio City, partikular dito sa Melvin Jones sa Burnham Park. Marami na sa ating mga kapuso ang nakatambay kung saan dito nga may ginaganap na isang concert. Ito mga kapuso natin nakaabang na para sa gaganapin na fireworks display at syempre sa New Year countdown dito sa City of Pines. Bago pa man ang bisperas ng bagong taon, sinulit na raw ng mga bisita sa Baguio City ang mga natitirang oras para pasyalan ang mga ipinagmamalaking travel destinations ng syudad. Galing pa raw sa Nueva Ecija ang pamilya Avellino na unang beses magdiriwang ng New Year's Eve sa summer capital of the Philippines. Sa unang araw daw nila, enjoy ang buong pamilya. Nakaka-enjoy. Maraming mga bata. First time namin mag-New Year dito. Malamig. Saka dito namin gustong mag-New Year. May ilan naman na bumisita sa Botanical Garden at doon nag-picture-picture with family. Galing kayo Manila Ayun, tas pasyal-pasyal ngayon. Okay naman, masaya. Yung mga bata, tuntua sila. Bumiyahe naman mula sa Binangonan, Rizal ang pamilya ni Lenny na hanggang January 2 raw mananatili sa Baguio City. Well, because of the weather and even if it's like a bit crowded, but the atmosphere is really nice and you can really feel the festive mood here in Baguio. Para naman sa residente ng Baguio na si Manny, paulit-ulit man daw ang taunang pagsalubong nila sa bagong taon, hinding-hindi raw sila magsasawa. Okay na raw para sa kanyang mga chikiting ang simpleng rides sa Burnham Park. Masaya ma'am, masaya. Basta sa mga bata masaya. Ay dito sa Baguio ma'am, yung yung klima niya, yun ang dinadagsa ng mga turista dito. Ang Baguio City LGU may pa-DJ party para sa mga bisita na nagsimula kaninang 6:00 ng gabi sa Rose Garden sa Burnham Park. Sinundan naman ito ng concert sa Melvin Jones kung saan masasaksihan din ang inaabangang New Year's Eve fireworks display ng Baguio City. Ayon sa Baguio City LGU, inaasahan na mas marami ang year-end tourist arrivals ngayong 2024. Handang-handa yung pulis natin sa Baguio City na i-maintain yung peace and order, yung mga bawal sa selebrasyon ng bagong taon.
mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang uri ng paputok dito sa buong Baguio City. Kaya naman hinihikayat ng otoridad, partikular ng pulisya, ang publiko na umiwas na sa paggamit ng anumang paputok at gumamit na lang daw ng mga alternatibong pampaingay gaya na lang ng mga turotot para iwas disgrasya. Sa mga oras na ito, nasa 16 degrees Celsius naman ang temperatura rito sa summer capital of the Philippines. Mula rito sa Baguio City, para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.